Matagumpay na naalis ng Joint Clearing Operation ng Department of Public Works and Highways o DPWH, Nueva Ecija 2nd District Engineering Office o DEO at ng lokal na pamahalaan ng Gabaldon ang putik at debris sa Barangay Bagting section ng Junction Tablang Gabaldon Road. Ibinahagi ni OIC District Engineer Robert J. Panaligan na ang koordinasyon sa Nueva Ecija Area Equipment Section ang nagpadali sa deployment ng backhoe at payloader truck habang ang road grader ng LGU ay tumulong sa paglilinis ng apektadong lugar, nagpapanumbalik ng daanan sa kalsada at pagtiyak ng kaligtasan ng publiko. Ang mga putik at debris na humarang sa highway ay dulot ng Super Typhoon Pepito na nanalasa sa bansa kamakailan. Matatandaan na isa ang bayan ng Gabaldon sa nakaranas ng mabagsik na hagupit ni Pepito. Maliban dito, nawalan pa ng mga kuryente sa lugar na sinusuplayan ng NECO 2 Area 2 tulad ng Natividad, Llanera, Palayan City, Rizal, Gabaldon, Laur, Bungabon at Talavera, Nueva Ecija. Sa tulong ng dating rebelde, nabawi ng tropa ng pamahalaan ang mga gamit pampasabog noong November 29, 2024, dulot ito ng masidhing kampanya ng kapulisan kontra terorismo. Iniulat ng 1st Provincial Mobile Force Company na dakong alas 4:14 ng hapon, nagsagawa ng Special Intelligence Operation ang pinagsanib na pwersa ng iba't ibang istasyon at operatiba ng Kapulisan ng Nueva Ecija Provincial Police Office o NEPO sa Barangay San Vicente, Laur, Nueva Ecija. Ang operasyong ito ay nagresulta sa pagbawi ng mga pampasabog na materyales kabilang ang isang CTG 40mm high explosive na bala, 6 na bala ng 5.56 caliber, isang Raptor Power Cell 9V na baterya at isang 20-meter mahabang flat cord wire na karaniwang ginagamit bilang antena. Ang tagumpay ng operasyon ay naging posible sa pamagitan ng pakipagtulungan ni alias Cam Mario, isang dating miyembro ng New People's Army o NPA na voluntaryong sumuko sa 1st PMFC noong buwan ng Disyembre taong 2023. 2 kaso ng pagnanakaw ang nalutas ng otoridad dahil sa mabilis na pagkilos ng pulisya na humantong sa pagkahuli sa mga suspek na nangyari sa magkahiwalay na kaso sa Nueva Ecija nitong November 19, 2024. Bandang alas 6:30 ng gabi, nag-ulat sa San Antonio Police Station ang Operations Manager ng FMS Marketing Incorporated hinggil sa umano'y pangungurakot ng pondo ng isa nilang empleyado. Ang suspect na kinilalang isang 26 anyos na lalaki, sales agent ng kumpanya at residente ng Barangay Hulo, San Antonio, ay nabigong makapag-remit ng kabuang 259,918 pesos mula sa mga nakolektang benta na pag-alaman na hindi tugma ang benta sa isinagawang inventaryo ng kalihim ng kumpanya. Samantala, dakong alas 4 ng hapon nang makatanggap ng report ang Peñaranda Police Station mula sa isang farm manager ng Golden Acres Farm sa Barangay San Mariano, Peñaranda. Kasama sa reklamo ang pagnanakaw ng 2 baboy ng isang empleyado na kinilalang 33 anyos na lalaki, isang farm security personnel at tubong Barangay Limlim, Rizal Occidental, Mindoro. Bilang tugon sa ulat, agad na nagsagawa ng follow-up operation ang Peñaranda Police sa bukid na nagresulta sa matagumpay na pagkakaresto sa suspek. Nasa kustudya na ngayon ng mga operating unit ang mga suspek at sinampahan sila ng kaukulang kaso.